Meron ako dito ng 5 pirasong pork chop. So, nagkakahalaga lang naman to ng 200 pesos. Para sa aking preparasyon, tatanggalin ko lang yung balat ng pork chop. Kung kayo naman gusto niyo yung may balat, okay lang naman, wala naman problema. Ako kasi mas okay sa akin yung tanggal na yung balat. Tapos lalagyan natin ng hiwa magkabila kasi nga medyo nagkukuluntoy o kumukulubot kapag naprito na. Bali, aalisin ko na rin pala yung mga buto ng pork chop kasi hindi naman dapat kasama na yan dyan. Tapos dito sa ating pinakataba ng pork chop, hihiwaan lang din natin siya. Medyo maraming preparasyon itong ginagawa natin, pero sigurado ko namang masarap yung kalalabasan. Gagamitan pa nga natin to ng meat pounder para nga lumambot pa yung pork chop. Tapos gagawa naman tayo ng brine solution. Ibababad kasi natin yung pork chop para magkaroon siya ng juicy pagka niluto mo na. Yung bang crispy outside, juicy inside, yun ang gusto nating mangyari. Nilagyan ko para ng konting asukal yung ating brine solution. Tapos ibababad na natin yung mga pork chop. Siguro mga 1 oras lang natin ibababad dahil gahol na tayo sa oras. Tapos iaahon lang natin ito sa strainer after ng 1 oras. Patitiktikin natin yung mga tubig para tumulo siya. At dito naman sa isang lalagyan, meron ako ditong kalahating cup ng all-purpose flour. Tapos nilalagyan ko lang ng asin at paminta. Halo-haloin lang natin hanggang sa mag-incorporate na lahat ng ating mga inilagay na ingredients dyan. Tapos meron ako dito 2 pirasong itlog, batihin lang natin. At kakailanganin din natin dito ng breadcrumbs. So dito naman sa ating preparasyon, nilalagay ko lang yung ating pork chop sa may all-purpose flour. Tapos ilulubog natin dito sa may itlog. So ganito lang yung gagawin natin. Ilulubog natin dito sa ating binating itlog. Make sure lang na malagyan natin lang itlog lahat ng pork chop. Tapos ilalagay naman natin sa breadcrumbs. So ganun lang. Ito lang yung ating preparasyon. So pwede na tayo magprito after nito. Sa pagpiprito naman ito, kung marami kayong mantika, okay lang na ilubog. Yung mantika naman kasi nito, pagka naprito mo na, pwede mo namang magamit pa ulit. At wag nyo lalakasan yung apoy, napakadaling masunog ng breadcrumbs. So kapag luto na, pwede na tayong kumain. Ito nga pala sa sausawan na to, hindi na ako gumawa. Mantomas na lang tong ginamit ko. So dito nga sa aking niluto, 5 pirasong pork chop, tamang-tama, tigi-tigi sa kami. So yung kakain mamaya, bahala na